ito na naman ang pinakabago nating haircut tutorial. Sa bidyong ito na inyong mapapanood ay ang gupit na tinatawag ko na bald mohawk V-shape. So unang ginawa ko ay gumamit po ako ng guard number 3 close blade, kung saan ay ang kanyang top hair ay size trace guard, yung guard natin na number 3. So hanggang likod po yan yung size trace na yon, dahil bald mohawk po siya. Ayan, siguraduhin po natin na ma-plane natin ng size trace hanggang likod, mula tuktok hanggang likod, kung saan po ang target natin na yung kapal ng mohawk niya sa taas at saka sa likod, yun lang po ang ating lilinisin para hindi na po masyadong mahirap sa paggamit ng guard number 3 para i-label yung ating size trace. Hindi na natin tanggalin yung nasa gilid banda dahil tirahin natin mamaya yan ng another guard. So yung nasa tuktok lang po at saka yung nasa likod. Ayan. So yan po, pinupulido natin yung size trace na yan para walang pagiwang-giwang. So may kita nyo dito mga katropa, kung matapos natin yung gupit na yan ay makita nyo yung talagang pulidong gawa. So full video po ito mga katropa. Yun lang po, may mga fast forward po para mas mapaikli natin yung video. So next na guard na aking ginamit ay guard 1.5 close blade, dito banda sa left side, sa pinaka upper side ng kanyang ulo. Ayan, para pumorma na siyang mohawk. So ganun din sa kanan, 1.5 guard. Ayan, yung ititira nating size trace yung nasa tuktok hanggang likod po, sa kanyang liig sa likod. Ayan, yan po yung tirahin natin ng 1.5, yung nasa upper side ng kanyang ulo. Ayan. So ang sumunod na guard ay guard number 1 close blade, sa baba lang mismo ng dinaanan ng guard 1.5. Ayan. So kung saan nakikita natin na pwedeng tirahin ng guard number 1 na yan, ay tirahin po natin para ma-plane natin yung mga mangitim-ngitim na malalim, ay daanan po natin konti ng guard number 1 na yan para maganda po yung blending ng kanyang upper fade. Yan po yung upper fade niya kasi yung fade nasa baba na, kaya tinatawag na upper fade. So ayan po. Ayan. So sa mga procedure kung ganito mga katropa, ay nakikita nyo naman ang kinalalabasan or kalalabasan ng aking haircut. So pulido po. So ano masasabi nyo kung kayo ay ganun ang inyong style or procedure, ay kanya-kanya po yung technique mga katropa. So ito ay hindi pa po ito ang pinaka-technique ko, dahil itong technique na ito ang nararapat na ibahagi ko sa mga katropang barbero na nag-aaral sa gupitan. So kapag ikaw ay magaling na, ay malalaman mo yung ganitong klaseng paggawa, dahil meron po akong sikretong technique na hindi ko pa naipapakita sa video ito. So ito po ay para madali po sundan ng ating mga katropa. So ganun din po ang ating procedure sa fade, yung 0.5 guard, tapos yung combination natin na no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay para maganda po yung blending natin sa fade. Yun po yung procedure natin. Ayan. So guard number 1 yun. So ito na yung procedure natin sa fade, yung guard 0.5 close blade, tapos yung combination natin na no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. Yan po yung ating
procedure sa PED. Yung kasalukuyang ginagawa ko. Ganon din yung doon sa kabila. So, ang procedure natin sa side by side ay una ay gumamit ng 1.5 guard, close blade, sumunod number 1 guard, close blade, tapos yung 0.5 guard, close blade, at saka yung combination natin na no guard, adjust natin yung blade ng sagad sa gitna at pantay. So, yung adjust nyo, yung lever nya, i-adjust natin yan ng sagad sa gitna at pantay. So, nakikita nyo mga katropa sa procedure na yon, ay tingnan nyo yung kinalalabasan ng pinaka magandang blending ng PED. Ayan po. Yung ginamit ko na guard sa tuktok ay guard number 3, close. Tapos ang sumunod sa side by side ay 1.5 guard, tapos number 1, tapos yung 0.5 guard, close blade lahat yun, at saka yung combination natin na no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay. Yun po yung ating procedure sa kanyang side by side PED at saka yung upper PED nya. So ito mga katropa, ang sumunod na aking ginawa ay gumamit po ako ng mini cordless clipper para i-trim natin yung dinaanan or kanto ng upper dinaanan ng 1.5 guard para linisin at tanggalin na yung kanto para maganda na yung pagkabilog ng kanyang mohawk at matanggal yung dapat tanggalin sa kanyang gilid sa taas ng dinaanan ng guard 1.5 para makinis na po siya at medyo bumilog siya. Ayan. So, nakikita na natin ang kanyang mohawk ngayon mula tuktok hanggang likod. Kaya tinawag po na mohawk. Bakit siya bald? Kasi kalbo siya sa taas. Nagkamohok siya dahil hanggang likod po ang kanyang buhok. So, ganun po ang mohawk. So, pag sinabi mong mohawk, marami pong style yan mga katropa. Napakarami po ang style ng mohawk. So, ito na. Ang next na ginawa ko ay dito po sa kanyang noo. Gumawa po tayo ng shape line at saka yung single part niya na linya. Yan. Kung tawagin sa iba ay hard part. So, yan po ay single part niya, yung linya na nababagay. So, itong gupit niya mga katropa ay meron po siyang pinagaya na gawa ko rin. So, ito po ang kanyang napiling gupit sa aking mga pinupost. Kaya nagawan natin ng hard part. Tapos ngayon i-detail natin yung kanyang PED para sa pag-ahit mamaya ay hindi na po mahirap dahil napanipis na po ng detailer na yan. So the best po ang detailer natin kapag original at matalas. Yan po ang technique sa lahat ng gamit. Kapag matalas po ay madali lang po gumawa at saka magaling ka mag-create ng gupit. Kasi kahit matalas yan, kung hindi ka naman marunong ay panis din. Joke lang mga katropa dahil kasama yon sa ating expression dahil mahirap din magsalita, baka maubusan ako. So ganun din ang aking ginawa mula dun sa kaliwa na yon, ganun din dito sa kanan ang ating procedure sa paggawa ng mga outline at pag-detail ng mga page. Ayan, silip-silip para makita natin yung mga hawi ay ayusin. So wala namang gaanong ayusin dahil perfect po ang ating pag-detail at pag-outline. So inisprayan natin ngayon, tubig lang po yan. Mga katropa, kapag kayo ay may mga shaver na liquid na pang shaver talaga ay mas maigi po yung ang gamitin natin dahil mas maganda po yung ganon. So ngayon aahit na po tayo at ito ang hindi nyo dapat kalimutan mga katropa, gumamit po kayo ng bagong blade. Yan po ang technique para tuwid ang ating outline at pag-ahit at hindi masakit
at saka hindi masasaktan yung ating customer at perfect line po tayo. Yan po ang pinaka-technique mga katropa. At saka yung blade na yan, wag na po gamitin sa ibang customer dahil hindi po maganda yung ganon. Ayan. 'Di ba mga katropa, napaka-pulido. So very easy lang. Kasi kapag alam mo ang iyong ginagawa mga katropa ay parang madali lang panoorin, no? Pero kung ikaw ay andyan na, siguro ewan ko na lang. Pero kung kabisado mo talaga ang iyong ginagawa, hindi naman na mahirap. Mangalalay ka lang. Siyempre lahat ng trabaho mangalalay talaga. So ando doon yung tiyaga at sipag para magtagumpay sa ating mga ginagawa sa buhay. Ayan, tingnan nyo mga katropa nung na-detail ko siya, tapos inahit ko. Oh, walang kalinya-linya. So ganitong mga gupit mga katropa ay pinauso ko ito dito sa Taguig. Kaya marami na po ang nagpapagupit ng paid mohawk. So marami pong style yan mga katropa. Depende po yan sa creative o create ng isang barbero kung paano niya style ang mohawk. So ganitong klaseng gupit mga katropa ay tingnan nyo po sa aking page Philippine Barbers dahil napakarami po ang ganitong klaseng gupit. Yung iba hindi ko na pinicturean dahil paulit-ulit naman ay ganun din naman lang. Pero kung kakaibang mohawk siya, kaya pinipicturean ko. Yung mga panibagong style ay pinipicturean ko at pinupost ko. Pero meron din akong mga gawa mga katropa na tinatago ko na hindi ko pa pinapakita dahil alam nyo na. Saka na yun pagka kailangan na ilabas. So hindi po yabang yun mga katropa dahil totoo po yun. Nakatago, nakapadlock. Hindi, joke lang. Meron talaga pero saka ko na ipopost. Nakalock ang album na yun. So complete natin ngayon ang ating pag-shave. Siyempre pagpag tayo para matanggal po yung mga buhok-buhok na napagputulan. Lagi pong gawin yan, yung pagpag na yan para hindi po mangate. So ito na, gumamit po tayo ng Simpa Shaver para bukod sa inahit natin ng laba ay gumamit pa tayo ng Simpa Shaver para mas lalo pang kuminis ito at kumintab ang kanyang fade. Ayan. So paswerte yan po mga katropa sa Simpa Shaver dahil hindi lahat ng Simpa Shaver ay matalas. Itong nabili ko, pangatlo na po ito. Natsambahan ko talagang malakas, parang wall din. Napakalupit. Hindi ko alam kung bakit malakas to Hanggang ngayon buhay pa. Ayun. So nakikita nyo naman katropa kung gaano kakinis ang dinaanan ng ating gawa at ng shaver niyon. Ngayon bukod sa dinaanan ng labaha at saka shaver ay detailed natin yon para mawala yung mga konti-konti na nangingitim kumbaga. Ayan, so napakalupit ang kagupit niya mga katropa. Talagang napakaangas. At saka yung hugis ng kanyang ulo ay talagang hindi may mga hindi talaga pantay pero nabagay natin sa kanyang hugis ng kanyang ulo yung kanyang gupit na bald mohawk V-shape. Ayan, so inaayos-ayos na lang mga katropa ang kanyang gupit, yung mga nasa gilid para mas lalo pang maganda tignan at umangas at saka pulido at malinis. Yan po ang tinatawag na bald mohawk V-shape with single part dahil may linya po siya. Ayan. So, ang ginagawa ko mga katropa ay kung saan nakikita ko na dapat linisin ay linisin po para mas lalo pang perfect ang ating gawa at sagad sa gawa kumbaga. Yan po ang ibang rekado sa paggugupit. Ayan, yung scissor natin na finishing touch
Yung mga mangisa-isa na nakalutang sa gilid kung saan ay ating ititrim gamit ang ating gunting. Ayan. So, sana mga katropa marami kayong natutunan sa haircut tutorial kong ito na bald, mohawk, V-shape. At sana po, huwag nyo po kalimutan mag-comment mga katropa kung talagang taga-subaybay ko kayo. Mag-comment po kayo para alam ko kung sino-sino andyan nanonood na tropa ko. So sana mga katropa, mag-subscribe lang po kayo at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong upload. So muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng maraming salamat po sa inyong lahat.